Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Dear Papa Dudut, just call me Kels, 29 years old na ngayon at isang alumna ng Kolehiyo de San Juan de Letran dito sa Maynila. Kasalukuyan ako nagwo-work bilang marketing supervisor sa isang paper company. Anyway, ang ibabahagi kong kwento sa inyo ay nangyari taong 2016 pa. Nung graduating student pa lamang ako sa kursong management. Isa po akong lesbian kaya madalas akong tampulan ng chismis sa loob ng eskwelahan namin. Sa kilos at ayos pa lamang ay lalaking-lalaki na ang datingan ko. Bata pa lamang kasi ako, Papa Dudut, ay pakiramdam ko ay nasa maling katawan ako. Ang alam ko sa sarili ko ay lalaki ako. Natatawa nga ako sa sinabi sa akin ng isang kaibigan na ang mga lesbian daw ay mga dating lalaki noong nakaraan naming buhay pero naging abusado raw sa pagiging lalaki. Kaya raw pinarusahan daw kami at na-reincarnate bilang babae na may pusong lalaki. The same din daw sa mga bakla. Law of karma daw yon. Ewan ko kung totoo yon. Mabalik tayo. Dahil nga sa isa akong lesbian na nagkakagusto sa kapwa ko babae. Sa katunayan nga, isa ako sa mga maituturing na chick boy na lesbian sa eskwelahan namin. Maraming babae na nagdaan sa akin at naging masaya naman ako sa mga yon. Samantala ay sumapit ang school year. Kels, Jella, hali kayo dito, tawag sa amin ni Andrea. Agad naman kaming lumapit ng girlfriend kong si Jella at umupo sa isa sa mga bench sa student catwalk. Bakit, Andrea? May maganda bang balita? Usis ako sa kanya. Kilala niyo ba si Ryan? Kinikilig niyang tanong sa amin. Nagtaka naman ako, Papa Dudut. Marami akong kilala na lalaki sa aming school. Pero ngayon ko lang narinig yung pangalan na yon. Sinong Ryan? Tanong ko. Si Ryan Carlo Edic, yung kaklase natin nung last semester sa management. Nasasabik niyang sagot sa amin. So yung nerd tapos yung makapalang eyeglasses? Naalala naman yon ng shota ko at ikinuwento niya sa akin na meron nga siyang naging kaklase sa subject niyang marketing. Abang ako ay clueless pa rin sa mga pinagsasasabi ni Andrea. Yes, Jella, siya nga yun. Alam niyo bang ang cute niya at ang gwapo na ngayon, as in sobrang gwapo. Kinikilig niyang sabi sa amin. Sumang-ayon naman si Jella. Agree, nakita ko na siya. Balita ko ramp model na siya ngayon, ang sabi pa niya. At alam niyo, Kels, Jella, kaklase ko ulit ang prospect boyfriend ko. Pagkatapos ay nagtitili pa ito sa sobrang kilig. Yun lang pala ano na ang plano mo ngayon? Walang ganang tanong ko sa kanya. Best friend ko si Andrea pero seriously ay hindi ako makarelate sa kanya kapag lalaki na ang pinag-uusapan. Well, I'm doing my first move. Masyado kasing mahihain si Ryan. Pero hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakukuha. Sabi pa niya sa amin. Natawa lang kami ng shota ko pagkarinig namin noon, Papa Dudut. Mamayang kaunti ay nagulat kaming tatlo nang may lumapit na lalaki sa amin. Yun pala, ito yung pinagpapantasya ni Andrea. Kaya as usual nang lumapit siya sa amin, halos mag-hyperventilate ang best friend ko. Miss, saan bang office ng The Lance? Tanong sa akin ng lalaking si Ryan. Napatas naman ako ng kilay sa pagtawag niya sa akin ng Miss. Yung office ng The Lance Newspaper nasa 3rd floor ng SC Building. Halos katabi lang ng restroom. Thank you, Miss.
Magalang na sabi ni Ryan sa akin bago nagpaalam. Ay, sa dami-dami ba namang mga pwedeng mapagtanungan? Sa'yo pa nagtanong. Natatawang wika ni Jella sa akin. Oo nga Jella, tapos tinawag pa siyang miss. Grabe Kels, pinagkamalang ka pang babae. Pangasar pa sa akin ni Andrea. Pasensya na kayo kahit na boy-hearted ako. Napagkakamalan pa rin akong babae dahil likas sa akin ang kagandahan. Ganyan talagang malakas ang sex appeal pag mamalaki ko. Pagkatapos noon ay nagtawanan na lamang kaming tatlo at nagkwentuhan ng ibang bagay. Papadudot masaya naman ako sa karelasyon kong si Jella. Pero hindi ko alam kung ano ang nangyari sa akin nang makilala ko si Ryan. Isang management major sa eskwelahang pinapasukan ko. Sobrang gwapo si Ryan, yung tipo bang hindi nakakaumay. Hindi katulad ng mga nauuso ngayon na K-pop na mas mukha pang babae. Lalaking lalaki ang itsura ni Ryan tapos maganda talaga ang pagkakahugis ng mukha niya. Para nga yung leading man sa sikat na nobelang 50 Shades of Grey. Partida pa papadudot dahil 18 years old pa lamang siya noon. What if pa kaya kung sumapit siya sa edad na 20 pataas? No wonder isang ramp model si Ryan na talagang pinagkakaguluhan ng mga babae sa aming campus. Umanga talaga ako kay Ryan, papadudot. Hindi ko alam kung ano ang klaseng paghanga ang nararamdaman ko. Kung paghanga ba ang nararamdaman ko ng isang babae o paghanga ng isang lalaki na gusto siyang gayahin at tularan. At mas umahanga pa ako sa lalaking yon nang kinabukasan ay natuklasan kong magkaklase pala kami ni Ryan sa isang subject. Can I sit beside you? Natatandaan kong sabi niya sa akin noong first day namin sa subject na yon. Of course, maupo ka. Magiliw kong sabi sa kanya. By the way miss, I'm Ryan, second year management student. Pakilala niya sa akin. I know you. Madalas kang ikwento sa akin ng best friend kong si Andrea. Sabi ko sa kanya. Agad naman niyang natandaan yung best friend ko at ang sabi pa nga ni Ryan, liberated daw masyado si Andrea. Well, I'm Kels, fourth year management student. Pakilala ko naman sa kanya. How old are you? Curious niyang tanong sa akin. Natawa naman ako sa aking narinig. Pati ba edad ko? Just kidding, I'm 21. Sagot ko sa kanya. Naku, dapat pala kitang tawaging ate kasi 17 pa lang ako. Wika ni Ryan sa akin. Lalo ako natawa. Grabe ka naman makaate dyan. Tawagin mo na lang ako sa pangalan ko. Sabi ko pa sa kanya, pagkatapos noon ay natawa na rin si Ryan. Anyway, can we be friends? Tanong pa niya sa akin. Sure naman, masayang sabi ko sa kanya. Friendly naman akong tao bukod sa madali kong naka-vibes si Ryan. Ewan ko ba papadudot pero meron siyang katangiang talaga na gustong gusto ko. May boyfriend ka na? Diretsang tanong niya sa akin. Nagulat naman ako sa tanong niya. Agad namang na-realize ni Ryan ang kanyang pagkakamali. Pasensya na kung nakakagulat yung pangbungad kong tanong. Pero since naibato ko na sa'yo bahala ka na kung sasagutin mo o hindi. Okay lang naman kung hindi, sabi pa niya sa akin. Boyfriend? Sorry, I don't have one. At saka hindi ako na-attract sa guys. Sagot ko sa kanya. Napatingin sa akin si Ryan. Bakit naman? I'm lesbian. Tugon ko. Ganun ba? Sorry, hindi ko alam na lesbian ka. Mali pala ang tanong ko. Paghingi ulit ng paumanhin ni Ryan sa akin. So may girlfriend ka na? Tumango naman ako bilang sagot sa kanya. Jella ang name niya. Accounting major. Jella as in Jelana Lopez? Gusto niyang clarifikahin ang narinig. Tumango naman ako bilang sagot. Well, kaklase ko siya sa 2 subjects, including macro management. Pero seriously, lesbian ka? Kasi alam mo na maganda ka. Sayang naman. Malungkot na wika niya sa akin. Anyway, ikaw may girlfriend ka na? O baka naman gay ka? Nanunubo kong tanong sa kanya. Napahagikik naman si Ryan sa akin. Hindi ako gay. And back to your question, wala akong girlfriend. Inform niya sa akin. Hindi naman ako makapaniwala noon sa sinabi niya. Really? Sa gwapo mong yan? Talagang ganun. Hinihintay ko lang yung right woman na para sa akin.
Sagot niya sa akin bago dumating ang aming professor at hudyat para magsimula noon ang unang araw ng klase sa subject na yon. Hindi ko alam Papa Dudut kung totoo pero may naririnig akong balita na may gusto raw sa akin si Ryan. Siyempre ako naman sobrang natuwa. Actually kinilig pa nga ako. Hindi ko alam pero parang nakalimutan kong tibo ako. Hindi ko maiwasang kiligin sa tuwing nakikita ko si Ryan nang umingiti sa akin. Ang cute kasi ng dimples niya at saka ang mga mata niya talagang maganda. Sabi nga ng kaibigan kong si Andrea ay nakakatunaw daw ang tingin ni Ryan. Samantala dahil nga sa magkatabi kami ng upuan ay naging close kami. Doon ko nakilala ng husto si Ryan. Bukod kasi sa gwapo siya ay mabait, matalino, gentleman at maalalahanin siya. Perfect talaga Papa Dudut. Kaya nga halos magkandara pa na sa kanya mga babae sa klase namin. Ang iba pa nga ay nagbibigay ng mga motibo pero nananatiling gentleman pa rin si Ryan. Dahil doon Papa Dudut ay hindi ko napapansin na nababakla na pala ako. Pero isang araw isang masamang balita ang aking natanggap na siyang nagpabagsak ng puso ko. Kels, alam mo ba? Boyfriend ko na si Ryan. Masaya at kinikilig na balita ni Andrea sa akin. Siyempre nang marinig ko yon ay sobra akong nalungkot. Para bang nawalan na ako ng lakas. Hindi ko naman maitago ang disappointment ko at napansin yon kaagad ng aking syota. Bakit parang malungkot ka? Usisa sa akin ni Jella. Malungkot, hindi Masaya ako para sa iyo Andrea. Dinay ko sa kanila at nagpretend pa rin na masaya para hindi nila ako pagdudahan. Kailan kayo naging mag-on? Tanong ko pa sa kanya. Nung Martes pa kami naging mag-on, sagot sa akin ng best friend ko. Alam mo ba na perfect combination raw sila? Sabi ng professor nila sa NSTP. Dagdag pa sa akin ni Jala. Talaga sinabi ni Ma'am Tisha? Aaminin kong nakaramdam ako ng selos nang marinig ko yon. Oo, wala akong dahilan para magselos. Pero sobra talaga ako naiinggit noon kay Andrea Papa Dudut. Good luck na lang sa iyo Andrea. Matamlay na sabi ko na lamang sa aking best friend. Kels, Jella, kumusta naman kayo? Malapit na naman, 6 months na rin yun na hindi ba? Hirit naman ni Andrea sa akin. Eto, going strong, tipid kong wika. Every month ay lalong tumatagal ang pagmamahala namin sa isa't isa. Hindi ba love? Baling sa akin ang syota ko. Tumango lamang ako bilang tugon Papa Dudut. Wala na kasi akong lakas para magsalita pa noong sandaling yon. Magkahalong frustration, selos at inggit ang namumutawi pa sa aking puso. Kels, bakit parang pinagsakluban ka ng langit at lupa? Parang malungkot ka ngayon. May problema ka ba? Usisa pa ni Andrea sa akin. Masama lang ang pakiramdam ko. Girls, punta muna ako sa clinic. Jella love, maiwan muna kita Pasensya na kung hindi kita masasamahan ngayon. Matamlay na sabi ko sa kanya. Hindi ko maipaliwanag pero gustong sumiklab ng puso ko noon. Gusto kong magalit na para bang inagawan ako ng jowa pero sa kabilang banda Papa Dudut ay tinanggap ko na lamang ang lahat. Kahit na masakit at simula noon ay nawala na ako ng gana sa girlfriend kong si Jala. At nawala na rin ang interes ko sa pag-aaral. Puro si Ryan ang laman ng isipan ko noon. Napilitan na rin akong iwasan siya dahil hindi ko maitago sa kanya ang mga nararamdaman ko. And at this point Papa Dudut ay inaamin ko na nabakla ako kay Ryan. I think I fall in love with him. Papa Dudut, sobra akong nasaktan nang malaman kong may girlfriend na si Ryan. Hindi ko maintindihan ang sarili ko noon. I know lesbian pa rin ako pero tumitibok na ang puso ko noon sa isang lalaki. Sobrang naguluhan ako sa mga nangyayari kaya naman humingi na ako ng tulong sa mga malalapit kong kaibigan at baklang kapatid na si Lito. Sa awa naman ng Diyos ay to the rescue naman ang mga hitad sa akin. Ipinayo nila sa akin na ipagtapat ko na kay Ryan na in love ako sa kanya. Pero syempre tumutol ako. Nahihiya kasi ako Papa Dudut. Kaibigan ko si Ryan at ayaw ko noon na mabahiran ang pagkakaibigan namin. Pero sa kabila ng lahat ay nagpatuloy ang pagkakaibigan namin ni Ryan. Madalas siyang magkwento sa akin tungkol sa kanila ni Andrea at madalas din niya akong hinga ng payo sa tuwing natotorpe siya sa kanyang girlfriend. Kahit din pala ang mga super gwapo tulad ni Ryan ay super torpe din pala. Samantala isang araw habang nakaupo ako sa isa sa mga kubo,
Sa student catwalk ay nagulat na lamang ako nang lapitan ni Ryan. Kels, kumusta ka na? Bati niya sa akin pero agad niyang napansin. Nabagsak ang mood ko ng araw na yon. Bakit parang malungkot ka? Usisa niya sa akin. Tama nga, malungkot ako. Sagot ko sa kanya. Hanggang sa napansin ko rin sa kanya na malungkot din siya. Teka, ikaw rin? Nagkatampuhan kasi kami ni Andrea. Palagi na lang kaming hindi magkasundo. Sagot niya sa akin. Hindi ko alam pero palagi siyang nagsiselos na wala naman sa lugar. Masyado rin siyang demanding at may pagkadominante. Isa rin sa mga ayaw ko sa kanya yung pagiging materialistic niya. Sumbong pa niya sa akin. Pagpasensya mo na lang si Andrea, mabait naman yun. Simpleng sagot ko sa kanya. Kels, sa'yo ko lang to sasabihin ha, gusto ko makipag-break sa kanya. Seryoso niyang sabi sa akin. Hindi naman ako nakakibuka agad dahil na rin sa nagulat ako. Hindi ko ine-expect na magkakahiwalay sila. Sila kasi ang tinatawag noon na Dream Love Team at nakita ko naman kung paano siya mahalin ni Andrea. Nagpatuloy naman si Ryan nang mapansin niyang hindi ako kumikibo. Alam kong kaibigan mo si Andrea pero anong magagawa ko? Hindi ko na siya kaya. Suko na ako sa kanya. Inaamin ko, Kels, nagkamali ako sa pagpasok sa relasyong yon. Gusto ko nang makawala pa. Pag-amin niya sa akin. Samantala huminga naman ako ng malalim bago nagsalita Papadudot. Ryan, although tutol ako na gawin mo ang pakikipaghiwalay kay Andrea dahil sobra siyang masasaktan. Pero wala naman ako sa posisyon para manghimasok. Masyadong personal yan. Bastang may papayo ko lang, sundin mo kung ano ang tingin mo ay tama. Ikaw, bakit hindi kayo magkasama ni Jella? Siya naman ang nag-usisa sa akin. Ay, masyado kasi siyang busy sa pag-aaral. Nawawala na siya ng panahon sa akin. Wika ko. Pareho lang pala tayo ng problema sa kanya-kanya nating relasyon. Malungkot niyang sabi sa akin. Nag-usap na ba kayo ni Jella? Kailangan malaman niya na kahit busy siya sa pag-aaral may obligasyon din siya sa'yo bilang girlfriend. Hindi pa pero bala ko rin siyang kausapin. Tugon ko. Kausapin mo siya, Kels, hanggat maaga pa. Iyan kung desidido kang ipagpatuloy pa ang relasyon ninyo. Payo naman niya sa akin. Gaano ka kasigurado na isa kang lesbian? Maya-maya itanong niya sa akin. Ewan, di ko alam. Basta nung bata pa ako, ang alam ko sa sarili ko ay lalaki ako. Simpleng sagot ko sa kanya. Wala na bang pag-asa na maging babae ka ulit? Napatingin ako sa kanya. Nagtataka kung bakit niya yon tinanong sa akin. Wala ka bang balak na lumagay sa tahimik? Wala ka bang balak na magkapamilya, balang araw? Pagtatapat niya. Meron naman. Gusto ko rin magkapamilya balang araw, sagot ko. So magpapakasal ka sa lalaki? Napahagikik naman ako sa tanong niya. Hindi ko naman tinatalikuran ang posibilidad na umibig ako sa lalaki. Pero iibig lang ako sa talagang right guy, tugon ko. Wow, that's nice to hear. Laking gulat ko, Papadudot, nang biglang umaliwalas ang kanyang mukha. Bakit biglang sumaya yung mukha mo, Ryan? Napapangiti kong tanong sa kanya. Well, masaya lang ako para sa'yo. Simpleng sagot niya sa akin noong araw na yon. Papadudot doon ko na nagsimulang maramdaman ang more than friends closeness naming dalawa. Hindi ako manhid na maramdaman kung may pagtingin sa akin si Ryan. Yun nga lang ay hindi niya ma-express sa akin dahil nga torpe siya. Bukod sa nagpe-pretend pa rin akong lesbian. Pero despite that, nagpatuloy ang closeness namin na siyang namang naging epicenter ng chismis sa loob ng aming campus. Samantala, October 16, 2016, semester break ay nakipag-break na ako kay Jella. As expected nasaktan si Jella sa paghihiwalay namin. Humingi ako ng tawad sa kanya at pinagtapat ko na hindi na mag-work ang relationship namin. On the other hand, sa part naman ni Ryan ay madalas silang mag-away ni Andrea dahil masyadong selosa at possessive ang huli. Papadudot, nagsimula na rin magparamdam sa akin si Ryan November 4, 2016. Ay nilibre niya akong manood ng sine. Pagkatapos noon ay kumain kami sa isang mamahaling restaurant sa isang mall sa North EDSA. At hindi pa natapos yon, Papadudot. Nang sumabit ang November 22,
2016 ay tumawag sa akin si Ryan para imbitahan akong kumain sa isang restaurant sa Quezon City. Nagtaka naman ako kung anong okasyon kaya pinagtapat niya sa akin na birthday niya. Hindi ko makakalimutan ang araw na yon dahil yun ang unang formal date namin. Ako naman syempre ay kinilig and at the same time ay sobrang natuwa. Grabe, papadudot sa isang iglap ay nakalimutan kong tibo ako. Dahil sa gusto kong maging maganda sa paningin ni Ryan ay hiningi ko ang tulong ng kapatid kong hairstylist at makeup artist na si Lito. And to my surprise ay naging babae ako. Nagulat ako na maganda pala ako kapag naging straight akong babae. I'm sure maraming tibo ang magsisitaasan ng kilay sa akin. Pero doon ko na-realize na masarap palang maging babae. Iba ang pakiramdam. Lalo na nang sunduin ako ni Ryan para sa date namin. Hi Papa Dudut. Kung nasa kalagayan ko lang ikaw ay baka kinilig ka na rin ng sobra. At dumating ang araw ng aming date sa isang mamahaling restaurant. Can afford naman si Ryan sa lahat dahil malaki ang bayad sa kanya bilang modelo. At marami nangyari ang hindi namin inaasahan. Bakit ako ang kasama mo? Dapat kasi si Andrea ang kasama mo since girlfriend mo siya. Sabi ko sa kanya. Break na kami ni Andrea, Kels. Pag-amin niya sa akin. Nakakalungkot naman. Na-imagine ko na kung gaano nasaktan noon si Andrea, Papa Dudut. Pero as always, kailangan niyang tanggapin yon dahil ang pag-ibig ay hindi pinipilit. Alam mo, sa totoo lang, nakonsensya ako sa hiwalayan namin ni Andrea. Pero mas mabuti na yun kaysa magdusa kami sa huli. Paliwanag sa akin ni Ryan. Naunawaan ko naman siya, Papa Dudut. Ginawa mo lang ang nararapat kung ano ang palagay mo ang tama. Sabi ko kay Ryan. At saka Kels, may mahal na akong iba. Pag-amin niya sa akin. Ganun ba? Napakaswerte naman ang babaeng yun. Napangiti naman si Ryan bago nagpatuloy. Ikaw yung tinutukoy ko, Kels. Mahal kita. Siyempre nagulat naman ako sa aking narinig, Papa Dudut. Matagal bago nag-sink in sa akin ang lahat. Hindi ako nananaginip. This is it. Sabi ko pa sa sarili ko. Matagal ko nang gustong sabihin ito. Actually, nung una pa lang kitang makita ay nagkagusto na ako sa'yo. Pagtatapat pa niya sa akin. Pagkatapos noon ay binigay niya sa akin ang aking first kiss sa isang lalaki. It was lovely, passionate at talagang hindi ko makakalimutan. I have something to tell you, Ryan. Mahal din kita. Pag-amin ko sa kanya. Natuwa naman siya sa narinig niya mula sa akin. Talaga? Sabi niya sa akin na may pananabik. O Ryan, mahal kita. Actually, simula nung tayo ay maging magkaibigan, gumana ang loob ko sa iyo. Simula nang dumating ka ay naging makulay na ang buhay ko. Dahil sa iyo ay nagbago ako. Nang dahil sa iyo ay naging babae ulit ako. Nang dahil sa iyo ay natuto akong magmahal. Thank you for everything. Lalo na sa pagdating mo sa buhay ko. Ang sabi ko sa kanya. Napahawak naman si Ryan sa dalawa kong kamay. I will always love and fight for you, Kels. Pangako pa niya sa akin. Papa Dudut, that date was unforgettable. At yun na nga, pagkatapos noon ay officially naging kami na nga. Grabe, Papa Dudut. Nang malaman ito ng mga kaklase ko na boyfriend ko na si Ryan ay maraming nainggit sa akin. Hindi nila akalain na isang lesbian na tulad ko ay magkakaroon ng super guwapong jowa. Meanwhile, masasabi kong isang mabuti at perpektong boyfriend si Ryan. Sweet, romantic and caring. Kaya hindi katakang-takang tumagal kami hanggang sa makagraduate siya ng college. After graduation ay agad na nag-propose ng wedding sa akin ng boyfriend ko na agad namang tinanggap ko. December 11, 2019 ay kinasal kami noon ni Ryan sa simbahan ng Immaculate Conception sa Quezon City. Sa ngayon, Papa Dudut ay masaya na kami ni Ryan sa aming buhay. Maganda ang careers namin. Ako bilang marketing supervisor habang si Ryan naman ay manager ngayon sa isang branch ng bangko sa QC. May dalawa na kaming anak, pawang mga lalaki at pinangalanan naming Melander at Sherlane. Papa Dudut, sobrang proud ako na tawagin bilang Mrs. sa pinto at kahit kailan ay hindi ko pinagsisihan ng pag-convert ko from being lesbian to a straight woman. Papa Dudut, sana ay magustuhan ng mga listeners mo ang totoong istorya ko ng pag-ibig. Alam ko na maraming maiinggit. Well, ganoon talaga. Anyway, I hope na mapipili po ninyo ang kwento ko at lubos akong magpapasalamat sa inyo. More power sa Papa Dudut YouTube channel at sa Spotify.
Lubos na nagpapasalamat, Kels. Well, congratulations kay Kels at kay Ryan dahil kayo rin ang nagkatuluyan hanggang sa huli. Marami ng pagsubok ang dumating sa inyong dalawa at napaka-magical talaga ng pag-ibig. Wala talaga itong pinipiling kasarian, edad o estado sa buhay. Wala namang masama kung isa kang lesbian na umibig sa isang babae. Pero nakatadhana talaga sa iyo ang umibig sa isang espesyal na lalaki sa katauhan ni Ryan. Ibig sabihin lamang niyan, you're meant for each other. Yan ang nakasulat sa inyong mga palad. Yan ang nakasulat at tinakda ng Diyos. Tinanggap ninyo naman yan ng malugod kaya tingnan nyo naman umaapaw ang blessing sa inyong mag-asawa. Good luck sa inyong dalawa, Kels and Ryan, at makakaasa kayo na patuloy namin kayong ipagdarasal na maging mas malakas ang inyong pagsasama bilang isang pamilya. Hanapin ang Kaistorya YouTube channel for horror stories na aming ina-upload at manood ng Papa Dudut Family YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kaibigan, ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Sa Papa Dudut